Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama sa langit, kung paano ko pinagpapala at pinasasalamatan ka sa masayang balita ng malaking kagalakan na ibinigay sa lahat ng tao sa pamamagitan ng malaanghel na hukbo na iyong maraming taon na ang nakalilipas. Salamat kay Jesus at sa kagalakan at kapayapaan na bumabaha sa puso ng lahat na naniniwala sa Kanya sa bato ng kanilang kaligtasan. Ang kawalang hanggan ay napakaikli upang purihin at palakihin ang iyong maluwalhating pangalan para sa lahat ng iyong kabutihan at pagmamahal sa akin at sa lahat ng tinatawag sa iyong pangalan, sapagkat sa iyo ay ang kapunuan ng kagalakan. Tulungan mo akong ibahagi ang kagalakan na ito, na makilala si Jesus sa lahat ng mga inilalagay mo sa aking landas, at ipinagdarasal ko na sa buong mundo ay maraming makasalanan ngayon na naligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya na nabuhos na dugo ni Kristo Jesus, upang sila ay maranasan din ang kagalakan na malayang magagamit ng lahat ng naniniwala sa Ebanghelyo. Ama sa langit, isang kaaliwan na basahin tungkol sa mga propeta noong unang panahon na sa kabila ng mga paghihirap at panganib na tinawag nilang harapin, ay nagawang magalak sa pangalan at pagtiwala sa iyong walang humpay na katapatan. Ipinagdarasal ko na tulad nila, matatanggap ko rin ang iyong matibay na kagalakan at matuklasan ko ang mga katulad nila, na ang kagalakan ng Panginoon ay ang aking lakas at ang kapayapaan na nagmumula sa iyo ay isang matibay na kapayapaan na nagbibigay daan sa akin upang madaig ang lahat ng kahirapan sa buhay. Sa ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Kaya punan ang aking puso ng iyong nananatiling kagalakan, upang ako ay magalak sa mga kalagayan ng buhay, sa mga panahon ng kasaganaan at sa mga panahong iyon kung kailan ako ay napakaliit, sa mga oras ng kahirapan, pati na rin sa mga oras na iyon ng malaking kasapatan. Salamat na ako ang iyong anak at ikaw ang aking Ama at soberanong Panginoon. Naway ang aking puso ay magalak sa mabubuting panahon at sa masama. At naway ang iyong nananatiling kagalakan at perpektong kapayapaan ay makahanap ng tirahan sa aking puso, habang ako ay nagpapahinga sa iyong pag-ibig at pagtitiwala sa iyong walang humpay na kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, sa pagpasok natin sa panahon ng Pasko, nais nating maglaan ng oras upang pasalamatan ka sa pagpapadala sa iyong anak
upang ipanganak bilang isang sanggol at upang maging ating tagapagligtas, upang siya ay makapagdala ng kapayapaan sa puso ng mga naniniwala at kagalakan sa yaong nakakahanap ng kanilang pag-asa sa Kanya. Panginoon, alam natin na sa Kanya lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan at pangmatagalang kagalakan. At habang kinakanta natin ang mga awiting Pasko at mga kuro ngayong panahon ng Pasko, ipinagdarasal natin na ang tunay na kagalakan ay dumating sa mundo at marami ang makakahanap ng kanilang kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, kami ay nagagalak sa iyong dakilang karunungan at lakas at nagpapasalamat sa iyong pagiging isang kasalukuyang tulong sa oras ng pangangailangan. Hinihiling namin na sa pagpapadala mo sa amin mula sa lugar na ito, mayroon kaming masasayang pag-asa sa kung ano ang iyong gagawin sa bawat buhay namin. At hinihiling namin na mananatili kang malapit sa bawat isa sa mga araw na naghihintay. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon at panatilihin tayo habang papalapit tayo kay Jesus. Ipinagdarasal namin na punuin niya ang ating mga puso ng pagmamahal at kagalakan at panatilihin tayong nagagalak sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang kapangyarihan upang tayo ay mapalakas sa panloob na tao na may kagamitan upang gawin ang iyong paglilingkod. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Mapagmahal, Panginoon, alam ko na sa iyong harapan ay ang kapunuan ng kagalakan at sa iyong kanang kamay ay kagalakan magpakailanman. Salamat sa kagalakan ko sa iyo sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo na aking tagapagligtas. At salamat, Ama, para sa kapayapaan at pag-ibig at pag-asa na ako'y tumanggap mula sa iyo ng malaya gaya ng iyong walang hanggang kaloob ng biyaya. Sa lahat ng nagtitiwala kay Jesus bilang tagapagligtas, paano ito nagagalak sa aking puso at nagbabantay sa aking isipan sa bawat araw na lumilipas. Panginoon, ipinagdarasal ko na ako'y makahugot sa iyong mga balon ng kaligtasan araw-araw. At ang aking kagalakan ay mabusog hanggang sa umapaw kay Jesus, gaya ng iyong ipinangako sa lahat ng iyong mga anak. Salamat sa iyo para sa kagalakan ng Panginoon, na kung saan ay ang aking lakas ay manatili. Tulungan mo akong laging magalak sa iyong kagalakan at manatili sa iyong pag-ibig, upang ang aking kagalakan ay mapuspos at upang ang iyong kagalakan ay makaahon sa aking puso at mag-overspill sa iba, sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Amen. Ama sa langit, nagnanais ako ng kagalakan sa panloob na tao at binabalaan tayo ng iyong salita
na magbantay tayo laban sa lahat ng uri ng kasakiman at tago. Alam kong ang buhay ay hindi binubuo ng kasaganaan ng ating mga ari-arian, ngunit sa ating lumalalim na relasyon sa iyo. At kaya ipinagdarasal ko na ako ay panatilihing malaya mula sa nakakalason na saloobin ng puso, na madalas na nakawin ang aming kagalakan sa Panginoon at masira ang aming malapit na pakikipag-isa sa iyo. Salamat sa iyo na sa iyong harapan ay ang kapunuan ng kagalakan, sapagkat ikaw lamang ang aking nananatiling pag-asa, at sa iyong kanang kamay ay mga kasiyahan magpakailanman. Panatilihin mo akong nakatingin kay Jesus at malayo sa mga pang-akit na mundong ito, at naway bahain ng iyong kagalakan at kapayapaan ang aking panloob na pagkatao. Alam na ang kagalakan ng Panginoon ay ang aking kalusugan at lakas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Panginoon at Ama sa langit, salamat sa kagalakan at kapayapaan na mayroon ako sa pagtitiwala sa iyo. Sa gayon, itinataas ko ang aking mga kapatid kay Kristo na dumaranas ng mahihirap na panahon o nakakaramdam ng pag-iisa o panghihina ng loob. Ama, ipinagdarasal ko na punuin ng iyong pag-ibig ang kanilang mga puso, na ang iyong kapayapaan ay bumaha sa kanilang panloob na pagkatao, at upang sila ay umapaw sa iyong kagalakan at pag-asa sa paniniwala, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu at sa iyong papuri at kaluwalhatian. Tulungan ang bawat isa na pumasok sa isang mas malalim na pag-asa sa iyo at lumapit sa isang mas malapit na pakikipag-isa sa Ama. Ipinagdarasal ko na ang iyong kapayapaan na pumasa sa lahat ng pangunawa at magbantay sa kanilang mga puso, at na sila ay mahanap ang kanilang kagalakan sa iyo. Alam na ang kagalakan ng Panginoon ay ang ating lakas. Hinihiling ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, napakaraming malungkot at maligalig na mga bagay na dapat harapin sa mundo ngayon, na kadalasang nagiging sanhi ng ating mga puso na matimbang sa mga paghihirap at pagdududa. Ngunit ipinagdarasal ko na ang iyong kagalakan ay mapuno ang aking puso at palakasin ang aking kaluluwa, at ang mga panahon ng masayang pagtawa ay papalapit sa mga panahon ng pag-iyak at paghihirap. Ipinagdarasal ko na kay Kristo ako ay mabihisan ng lakas at dignidad, karunungan at biyaya, at na ako ay mapalad na tumawa sa mga bagyo at hindi matakot sa hinaharap. Alam na ang aking mga panahon ay nasa iyong mga kamay. Nangako kang lalapit sa bawat isa sa atin at makasama tayo sa bawat pangyayari sa buhay
na maaaring dumating sa ating daan. Dalangin ko na ang iyong kagalakan at pagtawa ay dumaloy sa akin, sa iba na nahaharap sa katulad ng mga paghihirap at paghihirap, at nasama-sama nating mapanatili ang isang lumalalim na tiwala sa iyo habang hinahanap natin ang iyong anumang araw na bumalik upang dalhin tayo sa iyong sariling ito, at hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Panginoon, kung gaano kami nagpapasalamat sa maraming kagalakan sa buhay na ipinagkaloob mo sa iyong biyaya sa amin ng labis. Salamat sa mga simpleng bagay sa buhay at sa mga madalas naming binabaliwala. Para sa mga bulaklak at pagkain, para sa mga bundok at batis, para sa aming mga pandama at sa maraming kagalakan na nakukuha namin mula sa pagkakita, pakikinig, pangamoy, pagtikim at paghipo. Salamat sa kagalakan ng mga kaibigan at pamilya. Para sa araw at ulan, sa mga panahon at sa maraming yugto ng panahon na nagdadala ng iba't ibang uri, pampalamig, init at pagpapagaling. Salamat sa kagalakan ng pag-awit ng mga papuri sa iyo, at salamat sa iyo, Ama, para sa Panginoong Hesus, sa kanino ang kapunuan ng kagalakan. Sa kanyang pangalan ay nananalangin tayo. Amen. Mahal na Panginoon, salamat sa aking trabaho at mga katrabaho. At salamat sa iyo na kaya kong ibigay ang lahat ng aking mga pangangailangan at kawalang halaga at ng aking pamilya. Panginoon, nais kong isagawa ang aking gawain araw-araw upang parangalan ka, at kaya hindi ko lamang hinihiling na patuloy mo akong bibigyan ng lakas, karunungan at biyaya na kailangan kong gampanan ang maraming gawain at tungkulin na kailangan kong gawin araw-araw. Ngunit maaari kong gampanan ang aking mga responsibilidad ng may panloob na kapayapaan at isang masayang disposisyon sa iyong papuri at kaluwalhatian. Salamat sa iyo na ang kagalakan ng Panginoon ay ang aking lakas, at ipinagdarasal ko na ang aking mga kasamahan sa trabaho at lahat ng aking nakakasalamuha ay makita ang pag-ibig ni Jesus na dumaloy sa akin at nagnanais na magkaroon ng kagalakan at makilala siya gaya ng dinadala ng tagapagligtas, upang sila rin ay maakit sa pagliligtas ng pananampalataya sa Kanya. Ito ay hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Panginoon, sa kagalakan ng pagsasama at pasasalamat na iniligay mo ang mga mahal na kaibigan at mga kasamahang Kristiyano sa bawat buhay namin. Napakasayang makipagkita at nakisama sa aming mga kapatid kay Kristo. Ngunit salamat din sa Panginoon na tayo'y may napakatapat na kaibigan kay Jesus
na hindi tayo nagkukulang na kasama at na nangakong hindi tayo iiwan o patatawarin man tayo. Salamat na siya'y kasama natin sa bawat panahon ng buhay at hindi tayo mabibigo. Kahit sa mga panahong yaon na tayo'y malilimutin o hangal, salamat sa araw-araw na kaginhawaan at mahalagang pagsasama ng isa sa hindi tayo pababayaan. Salamat na kay Kristo ay tumanggap tayo ng bagong buhay at naging bagong nilalang sa Kanya. Anong kaibigan ang mayroon tayo kay Jesus? Ang kagalakan na makilala ang Kanyang pagsasama sa buong buhay natin sa lupa. Lahat ay papuri sa Kanyang pangalan. Amen. Mapagmahal na Panginoon, habang ang kalagayan ng mundo ay tila lumalala sa araw na kumapit ako sa iyo ng mas malapit kaysa dati, at nagpapasalamat sa iyo na ikaw ang may kontrol sa aking buhay at walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos na si Kristo Jesus na aking Panginoon. Ama, bahain mo ang aking puso ng iyong perpektong kapayapaan na nagpapasa ng unawa, at naway ako'y malubog sa iyong kagalakan na nalalaman na ang kagalakan ng Panginoon ay ang aking lakas sa gayon at ang aking maliwanag na pag-asa para bukas. Sapagkat alam ko na kapag ako ay mahina kung gayon, ako ay malakas sa Panginoon at sa Kanyang makapangyarihang kapangyarihan. Ngunit Panginoon, hinihiling ko ito hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa lahat ng mahal ko at para sa lahat ng aking mga kapatid kay Kristo, na marami sa kanila ay nahaharap sa iba't ibang mga paghihirap at tumitinding mga panganib sa mga panahong ito na lalong may problema. Salamat na bilang iyong mga anak, lahat tayo ay makakapit sa iyong tapat na mga pangako na bago tuwing umaga. Salamat sa kagalakan ng pagiging kay Kristo. Salamat na ang kagalakan ng Panginoon ay ating lakas, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, sa isang mundo kung saan napakaraming mahihirap na sitwasyon, mga oras ng kaguluhan at nakakasakit ng mga puso, itinataas namin ang mga dumaranas ng matinding panahon at ipinagkatiwala sila sa iyong pangangalaga. Ipinagdarasal namin na suportahan mo sila ng iyong sapat na lakas at ibuhos sa kanilang mga puso ang kagalakan na nagmumula lamang sa iyo. Salamat na ang kagalakan ng Panginoon ay ang aming lakas at na ikaw ay nangako na ang iyong biyaya ay sapat na para sa lahat ng mga pangyayari. Panatilihin kaming lahat sa aming mga puso na nakadikit sa iyo at itanim sa aming mga puso ang isang masayang disposisyon upang kami ay makapagdala ng kaaliwan at magsaya sa mga nakapaligid sa atin.
at maging asin at liwanag sa mga nahaharap sa mga kaguluhan o kahirapan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, sa isang mundo na may napakaraming kahirapan at panganib, sa Panginoon, napakadaling pahintulutan ang aking puso na matimbang sa mga panggigipit at mapuspos na mga problema. Ngunit ipinangako mo na ang kagalakan ng Panginoon ay ang aming lakas, at ako salamat sa iyo na ang iyong lakas ay ginawang perpekto sa aking kahinaan. Ipinagdarasal ko na ingatan kong matatag ang aking mga mata sa Panginoong Hesus at mamuhay sa lubos na pag-asa sa Kanya, sa kaalaman na siya ay nagtagumpay sa mundo at nangako na ibibigay sa atin ang Kanyang kagalakan at kapayapaan sa ating mga puso. Salamat sa iyong matibay na pag-ibig. Ipinagdarasal ko na matututuhan kong ganap na manatili sa iyo at ikaw sa akin, upang ang iyong kagalakan ay nasa akin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa panahong ito na magkasama. Ipinagdarasal namin na ang iyong kagalakan at kapayapaan ay nakasalalay sa amin at na kami ay mapupuno sa pag-apaw ng iyong banal na Espiritu sa panahong ito na magkasama. Salamat na kapag kakaunti o marami ang nagkikita-kita upang luwalhatiin ka, ikaw ay nasa gitna namin at ipinagdarasal namin na ang aming oras na magkasama ay maging produktibo at karangalan sa iyo. Dagdagan ang aming pag-ibig para sa isa't isa at para sa iyo. Itanim sa aming mga puso ang pag-asa ng aming kaligtasan at palibutan ang bawat isa sa amin ng iyong mapagmahal at kagalakan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Ama, salamat sa kagalakan at kapayapaan na nagahari sa ating mga puso habang tayo ay nagpapahinga at nananatili sa Panginoong Hesukristo. Panatilihin mo akong tumatahan sa iyong pag-ibig araw-araw, upang ang iyong kagalakan sa aking buhay ay mapuno, sapagkat sa iyo ay ang kapunuan ng kagalakan na aking pinupuri at pinasasalamatan. Sumainyo rin nawa ako sa iyong salita, sapagkat upang maalaman ang iyong salita ay kilalanin kayo. Ang iyong salita ay isang ilawan sa aking mga paa at isang liwanag sa aking landas. At ang iyong salita ay kagalakan at kagalakan din ng aking panloob na pagkatao. Naway sumunod din ako sa katotohanan ng kung sino ka, ang Diyos ng sansinukob na nag-aalaga sa akin ng labis, na ipinadala niya ang kanyang anak upang mamatay, upang ako ay mapatawad. Mapagmahal na Ama, ang mga salita ay hindi makapagpapahayag ng kagalakan ng pagkilala sa iyo at pagsunod sa iyo.
sapagkat ikaw ay buhay at aking liwanag, at ikaw ang kagalakan ng aking kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Ama sa langit, alam ko na sa iyo ay kagalakan na walang hanggan, at walang hanggang pag-asa, at mayroon akong lahat na kailangan ko sa iyo. Ngunit Panginoon, pakiramdam ko ay walang saya. Panginoon, pakiramdam ko ay napakalayo ko sa iyo, at hindi ko alam kung ano ang gagawin para ayusin ito. Panginoon, ako'y naparito sa iyo sa aking pagkasira at pagkalito, at hinihiling na aking pupunuin ako ng iyong sarili, sapagkat ikaw ang aking Diyos, at ako'y nagtitiwala sa Panginoong Hesus na namatay upang bayaran ang halaga ng aking mga kasalanan. Hindi ako karapat-dapat sa iyong pag-ibig at kapatawaran. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo sa iyong kaloob ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya, sapagkat kung wala kayo ay nawala ako. Panginoon, alam ko na ang iyong salita ay nagsasabi na walang makapaghihiwalay sa akin sa iyong pag-ibig. Kahit na hindi ako nakakaramdam ng kagalakan sa loob, ngunit Panginoon, kung mayroong anumang bagay sa aking buhay na kailangang baguhin o nakakasira sa iyo, ipinagdarasal ko na ipapakita mo sa akin at ibalik sa akin ang kagalakan ng pagiging anak mo. Punan mo ako ng kagalakan ng kaligtasan. Ibuhos mo sa aking puso ang kagalakan ng Panginoon. Dalhin mo sa aking manalangin ako sa iyong mapagmahal na mga bisig, at humiga ka sa akin ng iyong espiritu ng kagalakan upang ako ay magsimulang magalak sa iyong muli. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, salamat sa iyong salita na isang lampara sa aking mga paa at isang liwanag sa aking landas. At salamat Ama para sa Panginoong Hesukristo. Ang buhay na salita ay gumawa ng laman na may buhay sa kanyang sarili, at ang liwanag ng mundo sa mga kanino ay walang kadiliman. Panginoon, higit sa ano paman, ninanais kong maligo sa liwanag ng iyon ng Panginoong Hesus, upang ang liwanag ng kanyang pag-ibig at biyaya ay sumikat sa akin sa iba, lalo na sa mga panahong iyon na ang mga kalagayan ng buhay ay tila madilim at madilim. Ama, tinawag mo kaming maging mga ilaw sa mundo na sumasalamin sa kaluwalhatian at liwanag ni Kristo. At ipinagdarasal ko na ako ay maging kanyang pagmumuni-muni upang makita ng mga tao ang aking mabubuting gawa at luwalhatiin ang aking Ama sa langit. Panginoon, alam ko na ito ay nangangailangan sa akin na bumaba sa wala upang siya ay madagdagan ang lahat ng bagay at maging lahat sa lahat.
Ama, ipinagdarasal ko na anuman ang kinakailangan na iyong linisin ang anumang bagay na nakakabawas sa liwanag at pagmamahal ni Kristo sa akin, upang si Jesus ay maiangat ng mataas sa aking puso at buhay. At naway ang aking buhay sa sarili ay maging translucent at walang ulap na si Kristo ay makikita sa akin, sa iyong papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, hindi ako karapat-dapat na tipunin ang mga mumo sa ilalim ng iyong hapag, ngunit ikaw ay isang mapagbiyayang Diyos na ang kalikasan ay mapagmahal at maawain, at sa iyong karunungan ay inihayag mo ang mga blok ng gusali ng iyong pagkatao, at ipinahayag ang iyong sarili sa amin sa loob ng mga pahina ng banal na kasulatan. Salamat sa iyong walang kapantay na biyaya, na sa kabila ng aking hindi pagiging karapat-dapat ay itinaas mo ako mula sa maruming luwad at inilagay ang aking mga paa sa bato ng aking kaligtasan, at pinaupo ako sa mga makalangit na lugar kay Kristo. Dalangin ko sa Panginoon na sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ipagkaloob mo sa akin ang diwa ng karunungan at pag-unawa, upang mas makilala kita at mahalin kita sa bawat araw na lumilipas. Ipinagdarasal ko rin na ang mga mata ng aking puso ay maipaliwanag ng iyong salita ng katotohanan, upang mas lubos kong malaman ang pag-asa na tinawag sa akin. Bigyan mo ako ng mas malalim na pag-unawa sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng ikaw ay mamatay sa krus para sa aking mga kasalanan. Bigyan mo ako ng mas malalim na paggalang sa kung sino ka talaga. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, nananabik akong makilala ka ng higit at higit pa, at magkaroon ng malalim na pananabik sa aking kaluluwa na lumapit sa iyo, Panginoon. Marami akong nalalaman tungkol sa iyo, ang iyong kapanganakan sa Bethlehem, ang iyong ministeryo sa pananakit at pag-api sa mga tao, ang iyong pagpako sa krus, paglilibing at pagkabuhay na mag-uli, at ang iyong kasalukuyang ministeryo, kung saan kayo nakaupo sa kanang kamay ng Ama sa langit. Ngunit Panginoon, gusto kong makilala ka ng personal at malapit at makilala sa iyo sa bawat bahagi ng aking buhay. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Panginoong Jesus, nais kong ibigay ang aking buhay sa iyong mga kamay, dahil ang aking buhay ay tila nahuhulog sa mga tahi
at ako ay desperado. O Panginoon, hindi ko alam kung aling paraan ang liliko at hindi ko alam kung ano ang gagawin. At ako ay darating sa iyo na ipinagtatapat ang aking pangangailangan sa iyo sa aking buhay. At manalangin na patawarin mo ako sa aking pagmamataas sa pagsisikap na maging Diyos ng aking sarili pag-iral. Panginoon, ginawa ko akong sentro ng aking buhay at hindi ikaw. At ipinagdarasal kong tulungan mo akong magbago. Lord, hindi ko talaga alam kung paano umalis sa sarili ko. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin para makontrol mo ang buhay ko. Pero lumalapit ako sa iyo sa kababaang loob ng puso para aminin na wala akong magagawa sa sarili kong lakas at ipagtatapat ang aking pangangailangan sa iyo sa aking buhay. Panginoon, ipinagdarasal ko na ang iyong biyaya at awa ay humantong at gabayan ako at kontrolin. Ngunit Panginoon, hinihiling ko rin na ituro mo sa akin kung paano isumite ang aking buhay sa iyo. Ipakita sa akin kung paano sumunod sa iyong araw-araw at turuan ako kung paano mabuhay sa espiritu at katotohanan. Tulungan mo ako, Panginoon, upang bigyan ng kontrol ang aking buhay sa iyo. Sa lahat ng paraan na hindi ka sumuko sa akin, at hinihiling ko sa iyo na ituro sa akin ang iyong daan mula sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panginoon, lumuluhod ako sa harap mo sa mapagpakumbabang pagpapasakop at nananalangin na sa iyong awa at kabaitan ay tutulungan mo akong bitawan na lamang ang lahat ng takot at alalahanin, problema at pagdududa, pagkakasala at pagkabigo na tila pumupuno sa aking puso at isipan ng madalas sa loob ng isang araw. Punan ang aking nasasaktan na kaluluwa ng iyong pag-ibig at kapayapaan ay ipinagdarasal ko. Punan ang kalungkutan at sakit na nagwawasak sa aking buhay, Panginoon. Alam mo kung ano ang nasa puso ko at kung bakit ako dumadaan sa panahong ito ng takot at pag-aalala. Tulungan mo ako, Panginoon, upang kunin ang bawat pag-iisip na bihag, upang ibigay ito sa iyo habang ito ay bumangon sa aking isipan, at tulungan mo akong palitan ito ng mga kaisipan at mga salita ng kasulatan na nagsasabi tungkol sa iyong dakilang kapangyarihan at kahangahangang kapangyarihan. Panginoon, sinasabi mo sa amin na isipin ang anumang bagay na kaibig-ibig at dalisay at banal at mabuti. At ipinagdarasal ko na tulungan mo akong ibaling ang mga mata ng aking puso kay Jesus, ang aking puso kay Jesus, at tumingin sa Kanya araw-araw. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panginoong Jesus, ipinagdarasal ko
na makalimutan mo ako ang mga bagay na nakaraan at tulungan akong magpatuloy. Alam kong nasa iyo ang aking pag-asa at ang aking kinabukasan. Tulungan mo akong huwag manahan sa mga nakaraang sakit at masasakit na alaala. At bigyan mo ako ng kakayahang kalimutan kung ano ang nasa likod at lumakad pasulong sa bawat bagong araw at hawak ang iyong kamay. Panginoon, inilalabas ko ang lahat ng masasakit na alaala na mayroon ako sa iyo. At nananalangin na tulungan mo akong i-renew ang aking isip araw-araw. At ituon ang aking mga iniisip sa Panginoong Hesukristo. Tulungan mo rin akong patawarin ang lahat ng nagdulot sa akin ng sakit upang sa pamamagitan ng iyong biyaya, tutulungan mo akong punuin ang aking puso ng bago at masayang mga kaisipan. Panginoon, naniniwala ako na ikaw ay naparito upang pagalingin ang mga wasak na puso at palayain ang mga bihag. Hugasan mo ang lahat ng masasakit na alaala na nagdudulot sa akin ng labis na sakit sa puso na aking ipinagdarasal. At palitan mo sila ng kagalakan ng aking kaligtasan na aking tinatanggap kay Kristo Jesus na aking tagapagligtas, na aking iniaalay sa iyo ng pasasalamat at papuri, Panginoon. Naway ang mga salita ng aking bibig at ang lahat ng mga pag-iisip sa aking isipan ay nasala sa pamamagitan mo. At naway bumuo ako ng mga bagong alaala na pinatamis ng kagandahan ng iyong persona. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mapagmahal na Ama, ipinagtapat ko na matagal ko nang sinusubukang ayusin ang mga bagay-bagay sa sarili kong buhay. Sa halip ay ibinibigay nila sa iyo ang renta ng buhay ko. Panginoon, alam ko rin na sinusubukan kong dalhin ang mga alalahanin ng iba sa aking mga balikat at sa aking sariling lakas, pati na rin ang pagharap sa aking sariling mga alalahanin at pagkabalisa. At Panginoon, halos masunog na ako. Alam ko na hindi ko na ito magagawa pa at nais kong ibigay ang lahat ng sa iyo. Kung hindi, alam kong sa ilalim ako at hindi ito ang iyong kalooban para sa aking buhay. Mangyaring pakinggan ang aking pagsusumamo at sumagip sa akin, at patawarin mo ako sa pagsisikap na maging umaasa sa sarili sa halip na umasa sa Diyos. Salamat sa iyong maraming mahalagang pangako na tulungan at aliwin kami at dalhin ang lahat ng aming mga pag-aalaga sa iyong mga balikat. Dinadala ako ngayon ng Panginoon, nananalangin ako sa iyong mapagmahal na mga bisig. At naway matuto akong sumunod sa iyo at huwag subukang gawin ang lahat ng bagay sa aking sariling lakas. Salamat sa katotohanan na sapat na ang iyong biyaya at tulungan mo akong tunay
na ilapat ito sa aking buhay mula sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Salamat Ama na si Kristo ay ang mabuting pastol ng mga tupa at na sa Kanya tayo ay may buhay at mayroon tayo nito sa malaking kasaganaan. Salamat na ibinigay ng Panginoong Hesus ang Kanyang buhay upang sa pamamagitan niya tayo ay magkaroon ng bago ng buhay at kapunuan ng buhay. At salamat sa iyo na siya ang nagmamalasakit sa bawat isa sa kanyang sarili at na walang anumang bagay na makakaagaw sa atin mula sa kanyang kamay. Nagpapasalamat ako sa iyo na anuman ang kahirapan o panganib na aking kinakaharap, ang buhay ko kay Kristo ay isang napakaraming buhay na may walang hanggang kahihinatnan. Salamat na kay Kristo lamang ang aking buhay sa lupa at may tunay na kahulugan, at ipinagdarasal ko na ang buhay na nabubuhay ko ngayon sa katawan ng laman na ito ay mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na umibig sa akin at nagbigay sa kanyang sarili para sa akin. Ipinagdarasal ko na ang buhay na ito ay maging karangalan sa iyo sa pag-iisip na salita at gawa. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Ama, ikaw ang aking kuta at ang aking tirahan sa kanino ako nakatagpo ng kapahingahan at kasiyahan. Bago ang mga bundok ay inilabas o ang lupa ay nabuo, ikaw at palagi at magiging walang hanggan ako, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, sapagkat walang Diyos na katulad mo. Ang iyong karunungan ay hindi maunahan at ang iyong mapagmahal na kabaitan ay bago tuwing umaga. Ano ang tao na ikaw ay maalalahanin sa kanya kapag ang 1,000 edad sa iyong paningin ay isang araw lamang sa iyong ekonomiya? Sapagkat ang haba ng ating buhay ay natangay sa isang sandali sa oras at mabilis na pumanaw tulad ng hamog sa umaga. At gayon paman, ikaw ay naglagay ng kawalang hanggan sa puso ng tao at hininga sa iyong sariling buhay, hininga sa ating espiritu. Purihin ang iyong pangalan, sapagkat kami ay natatakot at kamangha-mangha na ginawa at araw-araw ng aming buhay ay naka-schedule sa iyo at nakatala sa iyong aklat ng mga alaala. Alam mo ang aking mga iniisip at hinahanap ang mga landas na aking tinatahak, at ang lahat ng aking mga paraan ay alam mo. Tulungan mo akong mamuhay na gaya mo at gawin lamang ang mga bagay na nakalulugod sa iyong paningin. Naway patakbuhin ko ang lahi ng buhay na itinakda sa harap ko at ingatan ang aking mga mata kay Jesus sa bawat sandali upang matupad ko ang iyong kalooban para sa aking buhay sa iyong papuri at kaluwalhatian. Hinihiling ko ito sa pangalan ng Panginoong Jesus.
sa pangalan niya. Amen. Paano ko pinupuri ang iyong pangalan na nalalaman na sa iyo ay buhay at liwanag, at na ako ay binigyan ng libreng kaloob ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Panginoon, alam ko na walang anuman sa akin na nararapat sa mahalagang kaloob na ito ng biyaya, na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, ngunit tiyak na karapat-dapat ka sa aking walang hanggang pagsamba, papuri at pasasalamat para sa iyo lamang ang karapat-dapat. Panginoon, alam ko na bilang iyong anak ay tinawag na maging sa mundo, ngunit hindi upang maging isang bahagi ng mundo, at na ako ay tinawag upang mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin, upang magtiwala lamang sa iyong salita dahil ang iyong salita ay katotohanan. Ipinagdarasal ko na ganap kong italaga ang aking buhay sa iyo, espiritu, kaluluwa at katawan, at bigyan ka ng karangalan dahil sa iyong banal na pangalan. Hanapin mo ang aking puso, Panginoon. Ako ay nananalangin at kilalanin ko sa aking ang anumang mga lugar ng kawalang ingat, pagmamataas, pagkamakasarili, kawalang interes o maling pag-iisip na kailangang itama. Bigyan mo ako ng tamang espiritu ng pagpapakumbaba. Manalangin ako at akayin mo ako sa mga landas ng katwiran, sa lubos na pag-asa sa iyo sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Ito ay hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, nabubuhay tayo sa isang mundo na may bahid ng kasalanan at isang mundo na nagiging mas masama. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo na ako ay ginawang bagong nilikha kay Kristo at nabigyan ng bagong buhay sa Kanya. Nagpapasalamat ako sa iyo na sa kabila ng mga paghihirap na kinakaharap ko sa makasalanang mundong ito na tumanggi sa Diyos, na ang aking panloob na tao ay nababago araw-araw sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong nananahan na banal na Espiritu. Pinupuri ko at pinasasalamatan kita na bagaman ang mortal na katawan na ito ay namamatay at balang araw ay mamamatay, na kay Kristo ako ay nabigyan ng buhay na walang hanggan, at ako ay nakabangon na may mga pakpak ng agila at nagtagumpay sa lahat ng mga paghihirap sa pamamagitan ng kanyang sapat na lakas. Panatilihin ako mula sa pagiging conform sa pattern ng mundong ito, at tulungan akong mabuhay sa bago ng buhay habang sa katapusan ng aking buhay. Ipinagdarasal ko na ako ay mabago sa pamamagitan ng pagpapanibago ng aking isip at pinagana upang subukan at aprobahan kung ano ang mabuti. Kasiya-siya at perpektong kalooban ng Diyos ay sa lahat ng sinasabi at ginagawa ko. Para sa Kanya, maging lahat ng papuri at kaluwalhatian
Amen. Salamat, Panginoon, na sa krus ng Kalbaryo kami ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa kay Hesukristo. Para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at salamat, Ama, na dahil sa kanyang kaluwalhatiang pagkabuhay na mag-uli ay nabigyan din kami ng bagong buhay kay Kristo. Ang kapunuan ng kanyang buhay sa atin ay masaganang buhay ni Kristo sa loob, ang pag-asa ng kaluwalhatian. Salamat sa iyo na ang tibo ng kamatayan ay naalis magpakailanman nang si Kristo ay bumangon mula sa mga patay, at dahil siya ay nabuhay, tayo rin ay mabubuhay kasama niya sa langit ng walang hanggan. Salamat na ang kapangyarihan ni Satanas ay ganap na nahadlangan sa wakas, at minsan para sa lahat, at na sa Kanya ay mayroon akong muling na buhay ni Kristo bilang aking bahagi. Tulungan mo ako na manalangin ako upang mabuhay ang muling na buhay kay Kristo. Pigilan mo akong lumakad ayon sa takbo ng sanlibutang ito, ngunit sa espiritu at katotohanan. Naway ibigay ko ang aking buhay sa patnubay ng banal na espiritu at ipakita ang aking katawan bilang isang buhay na hain, banal at katanggap-tanggap sa iyo. Salamat, Ama, na hindi ko na muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin at takot, kundi natanggap ko ang iyong espiritu ng pag-aampon, na kung saan ay matatawag kitang Aba, Ama. Salamat na bagaman ako ay dating maluwalhating kaloob na ito ng kaligtasan, ipinagdarasal ko iyan sa kanyang kapangyarihan. Maaari kong mabuhay ang nabuhay na mag-uli na espiritu at katotohanan sa iyong papuri at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panginoon, ang plano ko ay umalis sa bahay tulad ng alam ko na ako ay nagiging isang alisan ng tubig sa aking mga magulang sa mga mahihirap na oras, at nais kong masuportahan ang aking sarili at tulungan sila sa anumang paraan na magagawa ko. Bigyan mo ako ng karunungan habang ginagawa ko ang aking mga plano. Tulungan mo akong makahanap ng tamang lugar upang mabuhay at magbigay ng magandang trabaho para sa akin na ipinagdarasal ko. At Panginoon, mangyaring tulungan ako na makaalis sa paraang hindi nararamdaman ng aking mga magulang na iniwan ko sila. Ngunit sa halip na ito ang pinakamagandang bagay para sa ating lahat. Salamat sa aking mga magulang na parehong naging suporta at pampatibay loob sa akin sa buong buhay ko. Gusto kong pasalamatan ka, Panginoon, para sa kanilang dalawa. Dalangin ko na maaari kong parangalan sila sa aking hinaharap na landas. Salamat, Lord. Amen. Panginoong Jesus, ang mundo ay puno ng malungkot na mga tao na pagod at nabibigatan, nag-iisa at nagdadalamhati. Maging mabait sa bawat nananakit na kaluluwa
at nananalangin ako. Hinihiling ko na maaari ang makakatanggap ng kanilang kaaliwan at tumulong sa iyo, na naparito sa lupa upang dalhin ang aming mga pasanin, pagalingin ang aming pagkasira at palayain kami sa pagkaalipin sa buhay. Salamat, salamat na ikaw ay ipinangako upang bigyan ang iyong mahalagang kapahingahan at perpektong kapayapaan sa lahat ng tumingin sa iyo. Ganapin ang iyong maraming pangako sa mga nag-iisa at nagdadalamhati na nanalangin ako. Palayain ang mga nag-iisa sa mga pamilya gaya ng ipinag-utos ng iyong salita, at pangunahan ang mga bilanggo sa pag-awit. At Panginoon, ipinangako mo na kahit natalikuran tayo ng ina, ama at lahat ng ating mga mahal sa buhay, hinding-hindi mo kami iiwan o pababayaan. Salamat sa maraming mahahalagang pangako na lalo na para sa mga nag-iisa, at ipinagdarasal ko na makilala mo ang bawat isa sa kanilang punto ng pangangailangan. Hinihiling ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, nakakaramdam ako ng labis na kalungkutan sa mga oras na ako ay nagiging mas at higit na nalulumbay. Nalaman ko na sinusubukan kong punan ang aking buhay ng mga aktibidad at tao na hindi tumutugon sa ugat na issue ng aking kalungkutan o kung ano ang aking pinagdadaanan, at nag-iiwan sa akin ng higit na depresyon. Panginoon, alam ko na ipinangako mong tutulungan ang mga nagdurusa at palayain ang lahat ng nag-iisa sa mga pamilya. Ipinagdarasal ko na gagawin mo iyon sa aking buhay upang muli kong matuklasan ang kagalakan ng aking kaligtasan at mapagtagumpayan ang depresyon na madalas na humahampas sa akin kapag nalaman kong nag-iisa ako at walang makausap. Ipinangako mo na tutulungan mo ang mga nagdurusa at aliwin ang mga nasasaktan. Ibalik mo ang iyong kagandahang loob sa akin sa oras na ito ay nananalangin ako. Aliwin mo ang aking nasasaktan na kaluluwa at magpapanibago ng tamang espiritu sa loob ko. Ito ay hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung paanong nagpapasalamat ako sa iyo, Ama sa langit, na nandyan ka sa lahat ng oras at nangakong hinding-hindi ako iiwan o pababayaan. Anong malaking kaaliwan ang nalaman na kahit nasaan ako o kung ano ang aking ginagawa, maaari akong tumawag sa iyo, araw o gabi. Alam na ang iyong mga tainga ay laging bukas sa aking pag-iyak para sa tulong. Panginoon, alam mo na may mga pagkakataon na nararamdaman kong labis akong nag-iisa. Pakiramdam ko ay walang nakakaalam, na tila naiintindihan o kahit na nagmamalasakit. Napagtanto ko na lahat sila ay may sariling mga problema at interes. Ngunit kahit na ang mga pinakamalapit sa akin ay tila hindi ako naiintindihan o nagpapakita ng anumang interes sa akin. Panginoon, alam ko
na bahagi ng problema ay ang pagtutuon ko ng pansin sa aking sarili at sa aking sariling mga pangangailangan, sa halip na mapagtanto na maraming iba pang mga tao ang malamang na nakakaramdam ng halos kapareho ko at walang makakausap at walang nakakaunawa sa kanila. Tulungan mo akong, Panginoon, na ibaling ang mga mata ng aking puso sa iyo sa bawat sandali ng araw at palayo sa aking sarili. Alam na ikaw lamang ang makapagbibigay ng pakikisama at pagpapalagayang loob na aking hinahangad, at ikaw lamang ang makapagpapabaha sa iyong perpektong kapayapaan sa aking puso at ihayag ang iyong sarili sa akin sa bago at espesyal na paraan. Salamat sa pagiging aking mang-aaliw at tagapayo. Ipinagdarasal ko na mapalapit ako sa iyo sa paraang hindi ko pa nakikilala noon, upang ang iyong kaginhawaan at biyaya ay dumaloy sa akin sa iba na dumaranas ng katulad na kalungkutan. Ito ay hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, hinihiling ko sa iyo na ipakita sa akin kung paano lupigin ang kalungkutan na ito. Tulungan mo ako hindi lamang upang makayanan ang kalungkutan, kundi upang lupigin ito. Alam ko na sinasabi mo na ikaw ay kasama namin sa lahat ng oras, at na ikaw ay nangako na hindi kailanman iiwan sa amin o pabayaan kami. At naniniwala ako na iyong salita ay totoo. Tulungan mo akong umangat sa lahat ng negatibong damdaming dulot ng kalungkutan at lahat ng negatibong elemento na kasama nito. Ipinagdarasal ko na maaari kong yakapin ang aking kalungkutan sa paraang parangalan ka ng aking buhay, at nagiging pampatibay loob sa iba na maaaring nahaharap sa katulad na malungkot na damdamin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ako'y naparito sa iyo, Ama sa langit, sa panahon ng malaking kalungkutan at sakit, at nananalangin para sa iyong kagalingan sa aking buhay at kasapat na biyaya upang harapin ang bawat araw. Hinihiling ko ang iyong kaginhawaan at kapayapaan, lalo na sa mga sandaling iyon ng matinding kalungkutan, kapag pakiramdam ko ay hindi ka pani-paniwala, nag-iisa at walang magawa. Nais kong isang tao lamang ang magpakita ng kaunting pagmamahal at pangangalaga. Ngunit ang mga taong kilala ko ay masyadong abala sa kanilang sariling buhay upang mapansin ang matinding sakit na aking pinagdadaanan. Tulungan mo akong huwag maging mapait sa kanilang kawalan ng pagmamahal. Bagkus, gamitin ko ito para hubugin ako sa taong kilala kong gusto mo akong maging. Salamat, Panginoon, na kahit sino pa ang tumalikod sa akin o magpakita ng kawalang interes sa aking buhay, na ikaw ay isang tapat na laging naroroon na kaibigan, na nangako na hindi ako iiwan o pababayaan. At anuman ang mga paghihirap o problema ko, harapin lagi kang nandyan
para magmahal at magmalasakit at suportahan ang iyong sapat na biyaya. Hawakan ang puso ng lahat ng mga taong gusto sa akin ay nakaharap sa kalungkutan. Umaliwin ang lahat ng aming mga puso. Bigyan mo kami ng kagalakan. Bigyan mo kami ng kagalakan ng iyong kaligtasan at tulungan kaming lahat na tumingin kay Jesus sa mga oras na iyon ng kalungkutan. At ipinagdarasal ko na tulungan mo kaming lumago sa biyaya upang tayo ay makapagpakita ng kaaliwan at tulong sa iba na nahaharap sa mga panahon ng matinding kalungkutan at sakit. Ito ay hinihiling ko sa pangalan ni Jesus.